So, good evening guys. So, bakit nga ba ako magbe-video at nagbe-video sa ngayon? Kasi last week, 1 week na ngayon, sakto, di ba? Or Tuesday yung nangyari. Tuesday ba? Did you remember? Tuesday? Alin yun? Yung tungkol dun sa, yun na nga, gustong sa atin. Parang Tuesday yun. Yeah, Tuesday. So, ito na nga yung guys. Around 6:40 p.m. ng gabi, may nag-miss call sa akin. Wherein, ako naman, deadma ko kasi I'm preparing for a G-meet. Sabi ko. Deadma ko yung miss call. Pero, nakatch yung attention ko nung may nag-pop up na message sa akin. Nasabi, nagpakilala siya. So, yung taong yun, parang, kilala siya dito sa lugar namin. And then, suddenly, sabi niya, may message siya sa akin sa messenger. So, parang sabi ko, ano kayong nagawa akong kasalanan? Bakit ako message ng taong to? Kasi may post ako sa Facebook na parang about sa business. So, sabi ko, may nagawa kaya akong kasalanan kasi kilalang tao siya. So, sabi ko, ano naman kaya yun? So, yun ang iniisip ko. Tapos, so, hinanap po siya sa messenger ko kung may message siya, message request. Pero wala po akong mahanap. And then, tinawag ko yung asawa ko na kararating lang. Sabi ko, uy, may sa akin. May message sa akin si ano. And then, yun na nga. Hinanap ko, nagpalit ako ng account. Hinanap ko sa kanya. And then, nakita ko yung sa message request na may message siya. Sabi niya, good evening. Nagbigay siya ng pagbate. Good evening. So, sabi ko naman, good evening din po. Hi, sabi niya. Magkano sa inyo ang cash in, cash out? Tapos, per 1,000. Tapos, sabi ko, binigay ko yung amount ng charge. Tapos, sabi niya ulit, how about, magkano naman sa 38,000? Sabi ko, Jefferson, ang laki, 38,000. Sabi ko, ganyan. So, siyempre, na-excite kami. Tapos, sabi ko, bigyan ko ng discount. Kasi 38,000. Parang nag-question mark siya. Ito yung charge. Tapos, sabi ko, sige po, ito na lang yung charge. Tapos, sabi niya, nirefer kasi kayo ni may nag-refer po na Kagawad. Shout out kay Kagawad Bello. So, siya po yung binigay na pangalan. So, i-drop name po kita. Na, nung scammer. So, sabi ko, pakisabi naman po, thank you so much. So, kumbaga, pinapaabot ko kasi sabi niya, kasama ko siya ngayon. So, sa madaling sabi, magkasama po sila. So, kumbaga, nagbibigay siya ng assurance na nagbigay nga na magkasama sila. So, sabi ko, thank you po. And then, kaya mo ba? Available ba ngayon 38,000? So, sakto naman, meron naman, sabi ko, sige po, gagawan ko ng paraan. Sabi ko, gagawan ko po ng paraan. So, yun, sinend niya kaagad yung account number niya. Andun yung pangalan niya, nung kachat ko, yung pangalan ng, kunyari siya yun. Tapos, yung account number. Yung account number niya po is CIMB, yung SIM. Wherein connected po yun sa GCash, di ba? So, doon na ako nag-doubt. Sabi niya GCash. Cash in, cash out yung tinanong niya. Pero, nagpapasend siya sa account number. Tapos, nagpalit ako ng account ko, ng mismong account ko. Tapos, hinanap po yung pangalan nung tunay na akala kong siya. Kasi, sabi ko, alam ko yung profile niya, hindi yun. Tapos, parang may mali. Hinanap ko po yung profile niya. Chinat ko ngayon yung tao. Kasi, hindi ko siya friend. Sabi ko, dito ko po ba isa-send? Maya-maya, may nagpop up na sa akin ng message request na, ito na yung kachat ko, na good evening na. Late tumating. Sabi ko, good evening po. Sabi niya, ito yung gamit kong account. Sabi niya, sabi ko, for verification purposes lang po, pwede po ba tayong mag-send lang? Pwede ka po bang tumawag sa akin? Sabi niya, ay, mahina ang signal. Kasi nasa Lamay kami.
So, nasa lamay daw sila. So, yun nga, ang sinad niya sa akin yung kabaong, yung mga taong nakapaligid dun sa naglalamay, tapos po yung pangalan mismo nung taong patay in loving memory. Sabi ko, hindi po yan. Yung picture nyo po, sabi ko, yung picture nyo po. Kumbaga, mag-picture siya kung nasa lamay talaga. Tapos sabi ko, video call na lang po tayo. Sabi naman, pero sabi ko naman, parang totoo naman kasi yung account number pinurward niya ulit. Tapos sabi niya, habol ba ng 7 PM? Kasi dadaan na lang namin dyan sa tindahan. Yun kasi ang ginagawa namin ni Tres. Sabi niya. So, sabi ko, 7 daw. Di tinignan ko yung oras. 6:50 na siya. So, 10 minutes na lang. So, nagmamadali ako. Sabi ni Jefferson, sabi na asawa ko, saglit nga lang. At i-video call mo. Ako naman, ang nasa isip ko, saglit lang at i-chat ko naman si Kagawad Belo. So, chinat ko si Kagawad Belo na good evening ako. And then, automatic, tinawagan ko siya. Tapos, yun pala, nasagot niya naman kaagad ako. Sabi niya, Sabi niya, ano yun? Sabi ko, kasama niyo po ba si ganito? Tapos sabi niya, hindi. Nasa biyahe ako, kasama ko si Kagawad ganito. Tapos, yung driver. So, sabi ko, po kasi, nirefer niyo daw po ako na sa cash in, cash out, ganyan. Ay, naku, hindi. Sabi niya, scam yan. Doon na talaga ako nagduda na sabi niya, mabuti pa, malapit lang naman ang bahay niya dyan. Puntahan nyo. No? So, sabi ko, salamat po. Thank you. Sabi niya, sige na, punta na doon. So, binaba ko yung tawag. Maya-maya, tumawag ulit siya. As in sa call na kasi nga, medyo choppy po yung line. Pero papunta na kami ng asawa ko dun sa bahay nung inaakala namin siya, yung kausap ko. Tapos sabi niya, sige na, puntahan mo at wag kang magsisend. Tapos yun, tinachat ko siya na, tawag po kayo, tinachat ko pa rin yung lalaking kausap ko. Kasi lalaki. Hanggang sa, ayun na, ayaw niyang sumagot sa missed call. At ang sabi niya, mahina yung signal. At isend ko na lang daw yung pera kasi nga, kailangan na daw, magka-cut off na ng 7 PM. So, dumating kami dun sa bahay nung pupuntahan namin na inaakala kong siya. Pero nakaupo siya doon, nagchat lang. At na-alarm na din siya kasi maraming nagchat sa kanya na nagpapasend ka po ba ng pera. So, sa madaling sabi, hindi lang ako yung tinatry na i-scam nung kausap ko. Marami po kami. So, thankful and grateful, blessed pa rin kasi andyan si Lord na ginabayan kami. Ginabayan ako na hindi ako ma-scam kasi so siguro kung kilalang tao kasi siya, so parang inisip ko first time ni-refer ni Kagawad, siguro kung hindi sumagot si Kagawad kaagad o kaya naman may something na ibang nangyari, sabi niya yan may twist, pwede pa ako makapag-send kasi yung pangalan niya mismo dun sa account number is yun. Pero yun pala, naalala ko din na kapag nagtatbabang transfer po tayo, yung sa name, pwede siyang optional. Basta tama yung account number, papasok yun sa taong tatransferan mo. So, pwedeng optional. Nagkamali ka ng type ng spelling ng name, pero tama yung account number, papasok pa rin yun sa account na pinagsendan mo. So, yun yung sabi ko, thank you so much. So, pumunta kami ng police station, nireport namin, tapos yun na nga, sabi ko, nagtatry pa siya, sabi niya, gawan mo ng paraan. So, sabi ko, wala nang laman yung GCash ko, magpapasend ako sa kapatid ko, through smart padala, pero, ayaw na lang mag-send, kasi kapag smart padala, mahuhuli ka, diba? So, kung nanonood ka ngayong gabi, alam mo na hindi mo ako na-scam, at panluloko yung ginagawa mo. So, luckily, hindi kita papangalanan. Kasi, sabi nga ng GCash, may privacy data din daw silang inaingatan. Pero, yun na nga, alam mo ba na ang may papayo ko sa iyo, magbanat ka naman ng buto. Maghanap ka naman ng matinong trabaho. Huwag namang pang-i-scam. Kasi alam mo ba kung na-scam mo ako or hindi lang ako. Or baka may natuluyan na nakapag-send sa'yo. Mabilis mo lang mauubos yung pera. Pero kawawa naman yung taong may scam mo na pinaghirapan yung pera. Aside from that, yun, hindi bulag ang Panginoon para hindi makita yung mga ginagawa mo na panluloko sa kapwa. Tapos yun, naawa lang ako sa kalagayan mo kasi genius ka. Kaya mong magpaikot ng isang tao pero hindi mo ginagamit sa tama.
binigyan ka ni Lord ng katalinuhan, kaso lang pangit yung paggamit mo dun. Tapos salamat din sa agarang aksyon ng pulis, nung taong yon na kausap ko sa phone na aside from Kagawad Belo. Salamat din doon sa kumbaga akala ko nagpapasend pero hindi naman. Thank you din kasi nag-post ka for awareness, nag-post din po siya ng hindi ako yun, kumbaga ganun, kasi ginagamit yung pangalan niya sa mali. So kaya ngayon sabi ko, kapag may nag-chat sa akin na pwedeng pa-Gcash, sorry po, hindi na ako naniniwala. Kasi ayoko nang maloko. Ayoko rin magpaloko. Nakakadala po. Nakakadala. Kasi hindi naman ako mayaman. Hindi kami mayaman ng asawa ko para lokohin. Siguro nakakapag-post po ako sa social media ng mga bagay-bagay kasi trying hard naman ako na magka-earn especially sa Facebook. And aside from that, binuboost ko naman yung tindahan ko para naman makilala din ako dito sa lugar at makatulong din po yun sa pamumuhay namin. So legit naman na hindi po ako nanluloko. Hindi katulad nung nangi-scam na gusto mo one day, minuto lang, gusto mo may pera ka kaagad. Magtrabaho ka naman. At yun, may karma din para sa'yo. Hindi mo siguro pa nakukuha ngayon, pero darating yung time. Katulad nung mga nakaraan na may naloko na din kami, pero yun, sa ngayon nakakulong na siya. So I do hope magbago ka na. I pray baguhin ka no Lord. I pray na pagpalain ka ni Lord sa paraan na hindi ka nakakapanloko ng ibang tao at hindi ka nakakasagasa ng iba. So yun lang po, for awareness lang. Kaya wag tayong maniniwala sa mga manunood nito, wag tayo kaagad maniniwala na kahit na pangalan yung account number, same na, tapos nagbigay ng account number, wag kaagad tayong maniniwala na sila yung kausap natin. Make sure natin na yung padadalhan natin ng pera is sila yun. Kasi ngayon sa panahon ngayon, marami nang kayang gawin yung social media, yung computer, yung sa mga high-tech na gamit. So nagagawa na ng paraan, lalo na ng mga loko-loko. So, God bless po. This is for awareness lang. Salamat po and God bless. Bye-bye.